Sa edad nga ba nakabase ang kakayahan at dunong ng isang tao? Magtitiwala ka ba kung sabihin sa iyo na ang kaligtasan mo ay nakasalalay sa batang kagaya ni Buboy? Pakinggan natin ang karanasan ni Ismael. Taong 1970. Sa edad na 23 ay si Ismael na ang tumataguyod sa kanyang mga kapatid. 5 taon na ang nakakalipas nang mamatay ang kanilang ama dahil sa away inuman. Habang ang kanyang ina naman ay nanatiling baldado dahil din sa parehong insidente. Mang Solomon, magandang araw po. Narito na po yung pinapakatay niyong baboy. Saan ko po ba ito ilalagay? Bukod sa pagiging magsasaka ni Ismael, ay naninilbihan ito sa tindahan ng isa sa may kayang pamilya sa kanilang baryo na tawagin na lamang nating Mang Solomon. Madalas ay pagkatay ng mga baboy at manok ang ipinapagawa sa binata. Mahusay! Naitabi mo ba yung dugo at mga lamang loob kagaya ng bilin ko sa iyo, Ismael? Alam mo naman na may mga parokyano tayo na iyon lamang ang sadya sa ating tindahan. Sambit ng amo niya. Oho, naitabi naman po at nakabalot na. Mang Solomon, may sadya po sana ako. Kailangan po kasi ng gamot ng nanay at ng makakain ng mga kapatid ko. Wala pa po kasing inaabot sa aking bayad si Mang Serapio doon sa sakahan niya, kaya kapos po kami. Wika ni Ismael. Si Mang Serapio naman ang amo niya sa sakahan. Kuripot ito at manlalamang. Kumpara sa ibang mga trabahador ay kalahati lamang ang natatanggap ni Ismael mula dito dahil sa idinidiin nitong si Mang Serapio na malaki ang pagkakautang ng kanyang ama sa kanya bago pa man ito mamatay. Kailan ka ba hindi kinapos, Ismael? Sige, huwag ka mag-alala. Dumaan ka sa tindahan mamaya at ibibigay ko sa iyo ang sahod mo sa buwang ito. Sinabi ko naman kasi sa iyo na itigil mo na yung pagsasaka mo kay Serapio. Halata naman na ginugulangan ka lang. Kung tinatanggap mo na lamang yung alok ko sa iyo na maging tindero ka sa karniyan ko sa palengke, bukod dito sa pagiging matadero mo, mas magiging maayos ang kabuhayan niyo. Kaibigan ng kanyang nasirang ama itong si Mang Solomon. Matagal nang iniaalok nito kay Ismael ang trabaho. Subalit hindi magawang isuko ni Ismael ang pagsasaka niya dahil ayon nga kay Mang Serapio ay nagkakautang sa kanya ang ama nito at kailangan nilang bayaran. Bagamat duda sila dito, subalit wala siyang magawa. Kakampi ni Mang Serapio ang kapitan nila. At kung hindi nga siya magbabayad, ay kukunin nito ang lupa nila. Ang maliit na lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Kahit naman po gustuhin ko, 5 taon pa po akong kailangan magtrabaho sa kanya para mabayaran ang pagkakautang ng ama ko. Pero pangako ko po, kapag natapos ko po ang pagbabayad utang ay agad po akong lilisan sa pagsasaka. Sana po tanggapin niyo pa rin po ako sa trabaho. Mataas ang paggalang ni Ismael kay Manong Solomon. Simula kasi nang mawala ang tatay niya, ay sinisigurado nitong may maipagkagawa siya sa binata para may kita ito. Ayaw din kasing tumanggap ni Ismael ng perang hindi niya pinaghihirapan. Matapos naman ang pagtatrabaho niya kay Mang Solomon, ay kakailanganin niya ng dumaan muna sa pamilihan para sa gamot ng kanyang nanay at pagkain nila sa bahay. Uy, Ismael! Anong balita sa'yo? Mukhang wala ka ng oras sa sarili mo ha. Hindi ka din pumunta sa kaarawan ko nung isang araw. Ang sabi mo pupunta ka. Bati ni Hilda. May pwesto sa palengke ang kababatang ito ni Ismael. Mga gulay at iba pang pangkonsumo ang tinda nito. Pag-aari na ng pamilya nito ang pwesto simula pa ng mga bata pa sila. Pasensya ka na. Nawala sa isip ko. Itong mga nakaraang araw kasi kailangan kong magdoble kayod para sa pangangailangan sa bahay. Pero babawi ako sa iyo, pangako. Tugon ni Ismael habang inaantay ang mga pinamili niya. Palagyan ito sa tindahan nila Hilda nagtutungo. Dahil sa nakakakuha siya ng mga pasobrang gulay at kung ano-ano pa na hindi na maaaring maibenta pa. Sus,
Bahala ka nga. Oh, heto na. Sige na at tiyak na nagugutom na mga kapatid mo. Minsan naman maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Hapon, pauwi na sa bahay si Ismael nang madaanan niya sa may gilid ng pilapil ang isang bata na sa tansya niya ay nasa 15 anyos pa lamang. Bata, anong pangalan mo? Ayos ka lang ba? Tila yata nawawala ka ha. Asan ba mga magulang mo? Pagtatanong ni Ismael. Buboy. Buboy po ang pangalan ko. Mag-isa lang po ako. Wala na akong mga magulang. Kahapon pa po akong nag-iikot-ikot dito sa baryo nyo. Hinahanap ko po kasi ang bahay ni Lolo Darius. Bilin po sa akin ng tatay na kapag may nangyari po sa kanila, magtungo lamang po ako dito at hanapin siya. Ang kaso po hindi ko po alam kung saan. Sagot ni Buboy. Payat at gula-gulanit na ang damit. Tila nagmula pa ito sa malayo dahil sa dungis nito. Dagdag mo pa, nabutas na ang mga tsinelas nito. Nako, si Mang Darius ba ang hanap mo? Hindi ko alam kung papaano kitang matutulungan. Matagal nang patay si Mang Darius. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan na lamang kita sa bahay niya. Malapit lang naman yun sa bahay namin. Ang mabuti pa siguro halika muna. Dumaan muna tayo sa bahay at nang makakain. Pag-aanyaya ni Ismael kay Buboy. Maraming salamat po. Wala na din po pala akong matutuluyan dito. Si Lolo Darius na lamang po ang huling kilala kong kamag-anak namin. Malungkot si Buboy. Sa layo ng kanyang nilalakbay ay wala na din palang taong sadya niya doon. Nang makarating naman sila sa bahay nila Ismael. Maupo ka muna dyan sa hapag. Maghahanda lang ako ng makakain. Dito ka na kumain at mamaya ay sasamahan kita sa bahay ni Mang Darius. Ipinakilala ni Ismael itong bata sa mga kapatid niya at sa nanay niyang paralisado. Nahihiya man si Buboy ay wala siyang magagawa. Ng mga sandaling iyon ay kailangan niya ng tulong. Habang nagluluto naman ay nagawang magkwento ni Ismael. Kilalang malakas na ang tingero ang lolo mo. Marami siyang natulungan dito sa amin. Pero 2 taon na ang nakakalipas nang may makaengkwentro siyang pamilya ng mga aswang. Hindi ko makakalimutan ang pinuno nitong si Herbacio. Ginamit nilang panangga ang ilan sa mga residente namin para magawang patayin si Mang Darius. Hindi patas ang ginawa nila. Mabuti na lamang nga at kahit sa huling hininga ni Mang Darius ay nagawa niyang itaboy ang mga aswang nito. Mahabang wika ni Ismael. Totoo nga ang kwento sa akin nila nanay at tatay. Mabait nga talaga si Lolo. Natatandaan ko po yan na pangalang Herbacio. Alam kong nabanggit ito ng tatay bago sila pinatay. Hindi ko po makakalimutan ang pangalan niya. Wika ni Buboy habang tila nakakuyom ang mga kamao nito. Tungkol sa bahay niya, tila ang pamilya mo ang tinutukoy niya. Pinagbilin kasi sa akin ni Mang Darius na ano man daw ang mangyari sa kanya ay panatilihin kong nakatayo ang bahay niya. Kahit hanggang sa may dumating para hanapin siya. Nang matapos ang pagluluto ni Ismael, ay magkakasabay na silang kumain at nakita ni Buboy ang kalagayan nitong ina ni Ismael. Kuya Ismael, maraming salamat po sa tulong nyo. Hayaan nyo po at makakabawi din po ako sa ibang paraan. Sa ngayon po ay aasa muna ako sa tulong mo Direktang sambit ni Buboy. Kinapalanan nito ang mukha niya. Alam niya sa sarili na maaaring hindi na siya muli pang makatagpo pa ng taong kasing bait ni Ismael. Nag-antay si Buboy ng sagot mula sa binata. Huwag kang mag-alala. Malaki ang utang na loob ko sa lolo mo. Kahit papaano sa parang ito man lang ay makabawi ako sa pagtulong sa iyo. O sige na, tapusin mo na yung pagkain mo at sasamahan kita sa bahay ni Mang Darius. Mag-aalas 5 na nang matungo nila ang bahay. Malapit lamang ito sa bahay ni Ismael. Isang tawid palayan lamang at naroon na sila. Sana naman maayos pa ang bahay ni Lolo.
Sa tingin ko po kakailanganin ko muli ang tulong mo, Kuya Ismael. Kung may libre ka pong oras sana'y tulungan mo akong makumpuni ang bahay. Hindi ko pa po kasi kabisado itong lugar niyo Wika ng bata. Huwag kang mag-alala at anumang tulong ang kailanganin mo. Basta kaya ko walang problema. Sakto. Bukas araw ng pahinga ko. Maaari kitang puntahan dito para matulungan na rin kita sa anumang kailanganin mo. Hetong ilawan at saka itong bigas. Gamitin mo na muna at sigurado akong wala ka pang mga magagamit dyan sa loob ng bahay ni Mang Darius. Halos 2 taon din kasing naiwan niyang nakatiwangwang. Nang makarating naman sa bahay ng lolo ni Buboy, ay iniabot na ni Ismael ang kopya ng susi na iniwan sa kanya ni Mang Darius. Bagamat luma at inaagyo na ay kitang nasa ayos pa din ang bahay. Walang nasira at walang pinsala. Nadatnan nila Buboy ang kwarto nitong lolo niya na may naiwang liham sa may lamisita nito. Naroon ang lahat ng habili ng matanda para sa pamilya ni Buboy. Kaya mo na ba ditong mag-isa? Pwede ka namang matulog sa amin kung sa tingin mo hindi pa. Pag-aalok ni Ismael. Hindi na, kuya. Kaya ko naman po ang sarili ko dito. Isa pa po marami pa po akong kailangang tingnan sa mga gamit ng lolo. Maraming salamat po. Maasahan ba kita bukas, Kuya Ismael? Pagtatanong nitong si Buboy. Napatango naman si Ismael sa kausap. Pakiramdam pa nitong binata ay matanda ang kausap niya at hindi 15 anyos. Ito ay dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Bukod kasi sa boses nito, ay tila mababakas sa pananalita niya at pagkilos nito ang hirap na dinanas niya nang mawala ang mga magulang. Nang makauwi naman si Ismael sa kanilang bahay, ay agad niyang inasikaso ang kanyang ina para sa gamot nito. Nay, oras na po para sa gamot niyo. Ang mabuti pa ay uminom na po kayo at makapagpahinga na kayo. Maaga nga po pala ako bukas. Tutulungan ko itong si Buboy sa pag-aayos ng bahay niya. Pagpapaalam ni Ismael. Mabuti naman at maayos na si Buboy sa bahay ng lolo niya. Pero anak, matuto ka ding magpahinga ha. Bigyan mo ng oras ang sarili mo. Baka naman mamaya niyan magkasakit ka din. Wika nitong si Nanay Cedes. Ngiti na lamang ang naisagot ng binata. Nang sunod na araw, paglabas pa lamang niya ng bahay ay naroon na si Hilda. Oh, ang aga mo yata ngayon, Ismael. Saan ang tungo mo? Tanong ng dalaga. Dyan lang sa bahay ni Mang Darius. Dumating kahapon yung apo niya, si Buboy. Tutulungan ko lang ng maiayos ang bahay niya. Kawawa nga Ang bata pa, ulila na. Ano, gusto mo bang sumama? Pag-aaya ni Ismael. Agad namang umuo si Hilda. Nais din itong makita ang bagong saltang bata. Nang makarating naman sila sa bahay ng batang si Buboy, ay naroon na ito at abala sa paglilinis ng bakuran. Nagawa na rin itong matanggal ang mga baging na nasa bubungan. Maging ang mga damo sa palibot bahay ay wala na rin. Uy, Kuya Ismael, nariyan ka na po pala. Nauna na po ako sa paglilinis para kaunti na lamang po ang gagawin natin. Sino po yung kasama nyo? Tanong ng bata. Ang bilis mo namang kumilos Si Hilda nga pala, kaibigan ko. Ano, handa ka na bang ayusin yung bakod mo? Mukha namang kaunti lang ang sira ng bahay. Pero yung bakod mo patumba na. Magkakatuwang nilang inayos itong bakuran hanggang sa magtanghali. Ayan, ang ganda na. Salamat kuya. Siguro tama na muna ito at kumain na muna tayo. Halina po muna kayo sa loob. Pagyayaya ni Buboy. Napaisip naman si Ismael. Alam niyang walang dalang pagkain itong bata dahil sa bahay nga nila ito kumain nung nagdaang araw. Kaya napaisip siya kung ano bang ibig sabihin ni Buboy na kakain muna sila sa loob. Nalinawan na lamang ito sa pagpasok nila. Nasurpresa si Ismael dahil sa nasa hapag ay may isang inihaw na pato at sinabawang isda. San galing ang lahat ng to, Buboy?
Alam ko iniwanan kita ng bigas. Pero saan mo nakuha itong pato at saka itong isda? Wika nitong si Ismael. Kalmado namang nagsalita itong si Buboy. Huwag kang mag-alala kuya, hindi ko yan nakaw. Maaga akong gumising para mangaso sa kalapit na gubat. Yan lang po ang nakuha ko Nakatakas po kasi yung baboy ramo. Pero masarap yan kuya, kainin nyo na po habang mainit pa. Meron pa naman po akong 2 manok dito. Ang bala ko po sana ipadamihin na lamang para na may pagkunan ako ng itlog. Labis ang pagkamangha ni Ismael at Hilda sa batang si Buboy. Hindi nila lubos maisip na sa murang edad nito ay may kapasidad na ito sa pangangaso. Bagay na kahit si Ismael ay hirap. Naisip pa nito na kung kasing galing lamang siya nitong si Buboy ay hindi sila magugutom. Hindi sila mahihirapan sa pagkain sa pang-araw-araw. Kakaiba din pala tong batang to. Talo pa tayo. Madiskarte sa buhay. Saan mo yung natutuhan, Buboy? At saka, saan ka ba nanggaling? Tanong ni Hilda. Matagal na po kaming naninirahan sa gubat ng mga magulang ko. 7 taon pa lamang po ako nang mag-umpisa akong turuan ng tatay sa pangangaso. Ang sabi ng tatay ay kailangan ko matutunan ang lahat ng bagay na kaya kong matutunan. Darating daw po kasi ang panahon na pag-isa na akong mamumuhay. Hindi ko naman po akalain na ganito po kaagad nila akong iiwanan. Pagkukwento ni Buboy. Nang maglaon ay nagtanong ito kung saan banda ng kakahuyan maaaring makakuha ng mga halamang gamot. Ibinigay ni Buboy ang mga pangalan nito at sa kabutihang palad naman ay alam ni Ismael at Hilda kung saan ito matatagpuan. Huwag ka mag-alala at alam na alam ko kung saan tayo makakakuha nito. Ang mabuti pa ay puntahan na natin ngayon. Mahirap na kasi kapag inabot tayo ng tag-ulan. Hindi na tayo basta-basta makakatawid pa sa tulay na kahoy. Sige kuya, mabuti pa nga po. Agad na naghanda ng mga gamit si Buboy. Ano nga palang plano mong gawin sa mga halamang gamot na hinahanap mo, Buboy? Huwag mong sabihin marunong ka ding manggamot kagaya ni Mang Darius. Abay, malaking tulong yan para sa baryo natin. Wika ni Hilda, ngunit agad naman itong sinagot ni Buboy. Kung maaari po sana walang ibang makakaalam muna ng karunungan ko sa panggagamot ate. Ang inaalala ko po kasi baka mahanap agad ako ng mga pumatay sa magulang ko at sa lolo ko. Hindi pa po ako handa. At tiyak ko po napapatayin lang din nila ako. Nag-aalalang wika nito. Tama nga si Ismael. Dahil sa mga karanasan sa buhay kung kaya tila matanda na akong mag-isip itong si Buboy. Pasensya ka na. Hindi ko naisip yun. Huwag ka mag-alala at isisikreto namin ang tungkol sa'yo. Total bihira na rin ang taong nagtutungo sa parteng ito ng baryo mula ng insidente sa pagsugod ng mga aswang. Dumaan sila sa isang tulay na kahoy at pagkatapos ay ilang lakad pa ang kinailangan nila hanggang sa marating nila ang isang malawak na kapatagan. Dito ay matatagpuan ang iba't ibang uri ng halaman. Alam mo, noong nabubuhay pa ang lolo mo dito niya ako madalas isama kapag kailangan niya ng katuwang sa pagbubuhat ng mga halamang kinukuha niya. Mabilis namang kumilos si Buboy. Tila ang inaalala nito ay ang madilim na kalangitan na nahudyat ng paparating na ulan. Kung tama ang pagkakaalala niya ay delikadong abutan sila ng ulan sa kabilang ilog. Kuya, maaari niyo po ba akong tulungan sa pagkuha nitong mga halaman? Base po kasi sa hangin at sa kapal ng ulap, papalapit na po ang pagbagsak ng ulan. Baka po abutan tayo dito. Agad namang tumulong sila Ismael at Hilda. Halos 1 oras lang ay nakatawid na muli sila sa ilog at nakabalik na rin sa bahay ni Buboy. Dito ay bigla nang bumuhos ang napakalakas na ulan at saka pa lamang nila nakita ang mga butas sa bubong ng bahay nito. Mabuti na lang pala at nakauwi na tayo, kundi tiyak na sa gubat tayo magpapaumaga. Teka, may mga butas pala ang bubong mo, Buboy. Ang mabuti pa siguro ay ayusin ko na din ito habang nag-aantay kaming tumila ang ulan. Sambit ni Ismael. Mabuti pa nga Kuya Ismael.
Aayusin ko lang din po itong mga nakuha nating halamang gamot. Maiwan ko na po muna kayo. Agad na nagtungo sa kusina si Buboy habang naiwan namang magkasama si Ismael at Hilda upang ayusin itong butas ng bubong. Kakaiba itong si Buboy, no? Parang kausap ko lang din si Mang Darius kapag nagsasalita siya. Kawawa nga lang at mag-isa na lamang siya dito. Wika ni Hilda. Oo, mag-isa nga lang pero parang mas magaling pa sa ating dumiskarte sa buhay. Hindi niya nga kailangan magtrabaho sa pang-araw-araw para may makain. Isipin mo na lang kung nahuli niya pa yung baboy ramo, diba? Magkano niya ring maibibenta yun sa baryo? Pakiramdam ko marami pa itong sikretong itinatago sa atin. Pero hindi ko siya masisisi. Buong pamilya niya ba naman ang nawala? Bandang 7:00 nang tumila ng ulan. Saka pa lamang nagawang makauwi nila Ismael at Hilda sa kanilang bahay. Sa pagod naman ni Ismael sa maghapong paggawa ay agad din itong nakatulog. Malalim na tulog na dahil nga dito ay tinanghali na siya ng gising. Anak, gising na. Nariyan si Mang Serapio at hinahanap ka. Kailangan ka daw sa bukid. Pagigising ni Nanay Cedes kay Ismael. Nasa sala lamang ang kanyang ina dahil nga sa hirap itong gumalaw dahil sa paralisado ang kanang paa at bahagyang naigagalaw lamang ang kaliwa nito. Sige Nay, babangon na po. Napabalikwas naman lamang. Ayon sa mga doktor ay maaari pa namang magamot ito, subalit may kalakihan ng halagang kakailanganin ni Ismael. Sige Nay, babangon na po. Napabalikwas na lamang itong pinata nang mapagtanto niyang tanghali na palang talaga. Ismael! Abay, kanina pang umaga kitang hinihintay. May usapan tayo tungkol sa trabaho mo ngayong araw. Kung ako sa'yo, bibilisan ko na dyan at baka abutan ka pa ng gabi sa bukid. Siguraduhin mo matatapos mo kaagad. Huwag kang aalis nang hindi kompleto ang gawain mo ngayong araw. Pabulong na utos ni Mang Serapio. Sa lahat ng residenteng naroon sa baryo nila, itong matandang ito ang labis na kiniinisa ng karamihan. Ang masamang ugali at walang pusong pagtrato kay Ismael na alam ng lahat. Opo, Mang Serapio, huwag kayo mag-alala at tatapusin ko yan ngayon. Hindi naman napansin ni Ismael na naroon pala si Buboy at nakikinig lamang sa kanila. Na makaalis na itong manong ay nilapitan ito ng bata. Kuya Ismael, bakit po nagtitiis kayong magtrabaho sa ganoong tao? Napakasama po ng ugali. Halatang walang pakialam sa ibang tao. Bakit hindi ka na lamang po maghanap ng ibang trabaho mo? Pagtatanong ni Buboy. Hindi kasi ganun kadali ang lahat, Buboy. May utang ang nasira kong ama sa kanya kung kaya't kailangan ko pa itong pagbayaran sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng pagsasaka ko makakayang bayaran ito gawa ng wala namang kaming pera. Teka, ba't ka nga pala naparito? Pag-iiba ng paksa ni Ismael. Ito po kasi gusto ko pong ibigay sa inyo. Ipainom niyo po kay Nanay Cedes araw-araw sa loob ng 2 linggo. Makakabuti po yan sa kalagayan niya ngayon. At saka kuya, napansin ko po kasi yung mga kamote mo sa bakuran niyo. Baka po pwede akong makahingi ng mga pananim. Bala ko po kasi maglaki ng gulayan sa bakuran ng bahay. Natuwa naman si Ismael. Bagamat hindi siya sigurado sa gamot na ibinigay ni Buboy at tila naramdaman ito ng bata. Ipinakita na lamang nito na siya mismo ang uminom ng kapiranggot mula sa botelyang ibinigay upang maipakita na ligtas ito para inumin ng tao. Maraming salamat dito, Buboy. Ano bang maaaring idulot ito sa nanay? Pagtatanong nito. Basta kuya, makakabuti yan sa katawan ni Nanay Cedes. Isinama ni Ismael itong si Buboy sa taniman niya ng kamote at nagpaalam na ito na mauuna na dahil nga sa utos ng kanyang amo. Hay nako, ano bang nangyari dito at sobrang makalat? Para naman itong dinaanan ng baboy ramo. Mukhang hindi ko kakayanan itong tapusin na maghapon na.
Mag-isa si Ismael sa bukid at ilang parte kasi nito ay labis ang pagkasira. Kita dito ang mga bakas. Alam ni Ismael na hindi ito normal at mukhang may mabangis na hayop ang dumaan. Inabot siya ng hapon hanggang sa maggabi na nga. Tanging liwanag niya lamang mula sa sinindihan niyang dahon at mga tuyong sanga ang tanglaw niya. Bandang mag-aalas 7 nang matapos na siya dito. Ay salamat, natapos din. Subalit habang naghahanda naman ito sa pag-uwi niya, ay nakarinig siya ng pag-anghil ng tila nag-aaway na hayop. Dahil dito ay agad siyang nagtago sa may mga tumbang puno at inantay na masilayan kung anong hayop ba itong nag-aaway. Ngunit hindi hayop ang nakita ni Ismael. Mga nilalang ito ng dilim na tila nagkakaroon ng pagtatalo. Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko. Umalis ka na dito kung ayaw mong patigaw ay gawin kong hapunan. Pagbabanta ng isang aswang. Walang sino man ang maaaring magbawal sa akin. Subukan mo kung kaya mo akong patayin, hinudil. Natatandaan ni Ismael ang boses na ito. Imposibleng magkamali siya. Si Gervasio ang isa sa mga aswang. Kitang-kita niya ito kung paanong kalmutin ang kalabang aswang sa leeg, dahilan para halos lumaylay na ito. Wala pang nagbawal sa akin. Matuto kong lumugar mababang uri. Walang pagdadalawang isip nitong pinaslang ang kanyang kalahi. Mabuti na lamang at nagawang magtago ni Ismael dahil kung hindi ay tiyak na katapusan niya na rin. Ano kayang pakay nito dito at naisipan na namang bumalik? Kinakailangang malaman ito ni Buboy. Mukhang nasa peligro siya sa pagkakataong ito. Mahirap nang malaman na narito na siya. Bulong ni Ismael sa kanyang isipan. Inantay niyang umalis itong si Gervasio, subalit nagtagal pa ito dahil sa tila natutuwa sa paglapas sa kanyang kapwa-aswang. Maya-maya ay nakarinig na siya ng biglang paglipad. Kitang-kita niya itong si Gervasio na patungo sa sentro ng kanilang baryo at tila naghahanap ng mabibiktima. Kinakailangan niyang gawing prioridad ang pamilya niya, kung kaya't mabilis itong dumaan sa mapunong parte ng kanilang lugar pauwi sa kanilang bahay. Nag-aalala ito sa pamilya niya. Mabuti na lamang at nang makarating siya sa bahay nila ay wala namang bakas ng aswang sa paligid. Anong nangyari sa iyo at tila hingal na hingal ka? Ayos ka lang ba, iho? Tanong ni Nanay Cedes. Nay, kailangan nating magsara na ng mga pinto at bintana. Kanina kasi sa bukid ay nakita kong nilalapan ni Gervasio yung kapwa niya aswang. Nay, narito muli sa bayan natin ang pangkat ng mga aswang. Takot na sambit ni Ismael. Kaagad naman itong kumilos at siniguradong sarado ang lahat. Nag-aalala man ito para sa kaligtasan ni Buboy ay wala siyang magagawa. Wala silang laban sa aswang na to at tiyak na kamatayan lamang ang sasabitin niya kapag nagtapang-tapangan pa siya. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng pagtili at mga sigawan na mula sa mga kabaryo nila. At natitiyak niyang senyales na ito ng pag-uumpisang muli ng pananalasa ng mga kilabot na aswang na mambabarang. Umaga. Bandang alas 6 pa lamang ay maaga nang nagpaalam si Ismael sa kanyang Nanay Cedes at nais niyang tunguhin si Buboy bago pa man siya magtuloy sa trabaho niya sa bukid. Magandang umaga, Buboy. Mabuti naman at naabutan pa kita dito sa labas. Kagabi pa sana kitang gustong puntahan pero delikado ako, kaya inagahan ko na lamang. Bati nitong si Ismael. Bakit, Kuya Ismael? Ano po ang problema? Pagtatanong ng bata. Yung aswang na pumatay sa lolo mo, nakita ko siya kagabi at tila mas naging malakas na ito. Ni hindi man lang siya nahirapan na patayin yung kalaban niyang aswang. Nag-aalala nga ako na baka sugurin ka na dito pero sa baryo nagtungo. Kung hindi ako nagkakamali ay may nabiktima na ito. Wika pa ni Ismael. Maraming salamat, Kuya Ismael. Pero wag ka pong mag-alala at ligtas po ako dito sa bahay ni Lolo. Napapalibutan po kasi ito ng mga pangontra at talisman para hindi makapasok ang mga kagaya niya. Kahit na po gaano kalakas sila ay hindi nila makakayang gibain ito. Ang mas importante po ay masigurado mong ligtas ang mga kapatid mo at si Nanay Cedes.
At saka kuya, mukhang narito po yan para manginain. Base po sa mga nasaksihan mo kagabi. Pagpapaliwanag ni Buboy. Sa mga nagdaang araw kasi, ay ginugol ni Buboy ang kanyang oras sa pagsasanay at pagtapos ng mga babasahing iniwan ng kanyang lolo Darius. Naroon din nakapaloob ang mga impormasyon laban sa mga aswang na to. Dahil nga sa mambabarang ang aswang na si Gervasio, ay hindi mainam ang basta-basta na lamang nasugurin nito. Kailangan pag-isipan ng pag-atake. Kung gayon ay sigurado ka bang ayos ka lang dito. Sige, at ang mabuti pa siguro magtungo na muna ako sa bukid nang matapos ko ng gawain. Ayoko din kasing magpaabot doon ng sobrang hapon at baka ako naman ang matsempohan ng aswang. Hirap na. Pag-uwi ka ni Ismael. Subalit bago siya umalis ay may iniabot sa kanya itong si Buboy. Kuya Ismael, dalhin mo po ito. Makakatulong po yan sakali pong makainkwentro mo ang mga aswang. Huwag ka lang po mag-alala at kusay ang gagana kapag nasa panganib ka na po. Isang mutya ang inaabot ng batang si Buboy sa kanyang kaibigan. Matapos nga ito ay nagpasalamat na si Ismael at umalis na din. Nagtungo na ito sa kanyang trabaho sa kanyang malupit na amo. Nang mga sandaling iyon ay may mga kasabayan na rin siya sa bukid. Mga magsasaka mula sa ibang parte ng lubang naroon. Dinig ni Ismael ang mga usapan tungkol sa nabiktimang residente ng aswang noong nagdaang gabi. Anumang araw ay ramdam niyang magiging mahigpit na naman ang kapitan sa barangay nila dahil sa mga nangyayari at ibig sabihin lamang nito ay pahirapan na naman sa paghahanap buhay. Kinakailangan kong makapaghanda at makapag-ipon bago man lang maglagay ng curfew na naman daw si kapitan. Tiyak na magugutom na naman ang pamilya ko katulad ng dati kapag nagkataon. Ngunit maya-maya naman ay dumating si Mang Serapio. Ismael, bilisan mo dyan at may ipapagawa ako sa iyo sa bahay. Pagkatapos mo dyan ay magtungo ko ka doon at may ipapatrabaho ako sa iyo. Sambit ng amo nito. Pero may gagawin din po ako sa bahay pagkatapos ko dito. Iba na lamang po ang kunin niyong magtrabaho sa bahay niyo. Pasensya na po pero hindi ko yan matatanggap. Wika ni Ismael. Ang usapan kasi nila ay hanggang sa gawaing bukid lamang ang trabaho niya. Isa pa, ay kailangan niyang umuwi bago pa magdilim para naman maasikaso ang kanyang pamilya. Ano? At nagrarason ka pa? Wala akong pakialam. Basta pumunta ka sa bahay at kailangan mong ayusin ang bubong namin. Sayang ang pera kung kukuha pa ako ng karpentero. Sandin mo na lamang ito. Total, madami pang utang ang tatay mo sa akin. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Bulyaw ni Mang Serapio. Labis ang galit ni Ismael. Sa isip nito ay gusto niyang suntukin itong matanda at maging gilitan na ng leeg gamit ang kanyang karit. Labis ang pagpapahirap sa kanya at kung isipin nga ay dapat nabayad na silang matagal na dahil sa dobleng hirap ang mga gawain niya. Subalit ano nga ba ang magagawa niya? Ayaw niyang kunin sa kanila ang tanging lubang na iwan sa kanya ng kanyang tatay. Maghapon ay galit si Ismael at ibinuhos niya ito sa paggawa. Gusto nitong sumigaw sa galit. Hindi ako gaganti sa iyo, Mang Serapio. Karma ng bahalang tumugi sa iyo. Masyado kang mapanglamang at abusado. 3:00 nang matapos sa gawain sa bukid. Kagaya nga ng utos sa kanya ng amo ay tinungo ni Ismael ang bahay. Nagmamadali siyang kumpunihin ang mga sira sa bubungan nito para makauwi kaagad sa kanyang pamilya at kagaya nga ng ugali ng padre di pamilya na si Mang Serapio. Ganoon din ang mga anak nito at ang asawa, mga walang pakialam sa ibang tao. Natapos na lamang ang paggawa ni Ismael bandang 7:00 ay wala man lang itong inialok ultimong tubig. Habang nasa daan naman ay napapaisip si Ismael. Bakit kung sino pa yung mga masasamang loob at walang awa sa kapwa sila pa yung mapera at nakakaangat sa buhay? Ay, sana lang abutan na kayo ng karmang nararapat sa inyo. Hindi kayo marunong maawa. Sa kabutihang palad naman ay maayos siyang nadatnan ang kanyang mga kapatid at nanay. Sa bawat araw na lumilipas ay napapansin ni Ismael ang pagbuti ng kalagayan ng kanyang ina. Tila ba totoong nakakatulong ang mga gamot na ibinigay ni Buboy sa kanya?
Unti-unti ay nagagalaw ni Nanay Cedes ang kanyang mga binti. Inay, mukhang mas lalong bumubuti ang kalagayan niyo ah. Sana naman ay magtuloy-tuloy na yan para naman hindi na kayo mahirapan pa sa pagkilos. Malaking tulong po talaga ang ibinigay ni Buboy na gamot sa inyo. Sambit ni Ismael kay Nanay Cedes isang umaga habang nag-aalmusal sila. Tao po, Kuya Ismael, nariyan po ba kayo? Pagtatawag nito mula sa labas ng bakuran. Nang lumabas naman si Ismael ay nakita nitong may dalang palayok itong si Buboy na tila may lamang lutong putahe dahil sa umuusok pa nga ito. Oh, Buboy, napasyal ka. Anong dala mo dyan? Ang mabuti pa siguro ay tumuloy ka na muna dito at mag-almusal ka. Masayang pag-anyaya ni Ismael sa kaibigan. Maraming salamat po kuya. Napasyal lang po ako dito para yayain kayong pagsaluhan itong niluto kong lechon. Ginawa ko po kasing hamon yung iba at pinausukan ko para naman po makapag-imbak ako ng makakain ko. Kahapon po kasi nakahuli ako ng baboy sa gubat. Kaya po naisipan kong dalhan po kayo nitong lechon. Tinadtad ko na din po yan para madali na nating makain. Sambit ni Buboy na nakita namang sinaing na kamote ang almusal ng kaibigan. Nako, nag-abala ka pa. At saka, napakasarap nitong lechon mo ah. Pasensya ka na Buboy, wala kaming gatas dito eh. Kape lang ang maiaalok ko sa'yo. Sambit ni Ismael, ngunit wala naman itong problema kay Buboy. Bata pa siya ay sanay na siya sa kape, lalo pa at may mga gabing kailangan nilang magpuyat para sa mga gawain nila at sa pagtatago nila. Matagal silang nakipaglaban sa mga aswang noong kasama niya pa ang mga magulang niya. Alam mo Buboy, tila hulog ka ng langit sa amin. Mula nang dumating ka parang mas naging magaan ang pakiramdam ko dahil doon sa ibinigay mong gamot. Maraming salamat sa iyo iho. Kung sa ospital aabutin kami ng ilang daang libo para lamang mapagamot ako. Pero sinong mag-aakala na may mga natural na gamot pala para dito? Pagsasalaysay ni Nanay Cedes. Walang anuman po Nanay Cedes. Kahit ano pong bagay na maaari kong itulong po sa inyo ay gagawin ko. Kung pinagkakatiwalaan po kayo ng lolo ko, wala pong dahilan para hindi po ako magtiwala sa inyo. Siya nga pala Kuya Ismael. Eto ilagay mo po yan sa 4 na sulok ng bakuran nitong bahay nyo. Sinubukan ko po kasing kopyahin yung mga ginawang talisman ng lolo ko para sa bahay. Tiyak na malaking tulong po yan para hindi po kayo mapasok ng mga aswang dito. Mataas na uri ng orasyon ang nakabalot sa mga talisman at ang mismong kahoy na ginamit dito ni Buboy ay mula sa puno na matagal nang iniiwasan ng mga nilalang ng dilim. Kailangan mo pong ibaon lang yan sa 4 na sulok po nitong bakuran. Lagyan mo po ng mga bakod para naman po hindi ko kaya ng mga maliligaw na hayop. Sinunod ni Ismael ang mga sinambit ni Buboy. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito at napakalaking ginhawa nga naman para sa kanya kung ganitong proteksyon ang babalot sa kanilang tahanan. Maraming salamat talaga Buboy. Para akong nabunutan ng tinik sa isipin na makakaiwas na kami sa pananalasa ng mga aswang. Pero ang inaalala ko kung kailan ba babalik ito. Tila pa nagmamanman ang grupo ni Herbacio. Sana lang talaga matapos na itong kalbaryo natin sa mga aswang, lalo na kay Herbacio. Wika ni Ismael. Huwag ka mag-alala kuya at matatapos din po yan. Lingid sa kaalaman ni Ismael ay patuloy ang paghahanda ni Buboy sa araw na makakaharap nila ang aswang na si Herbacio. Kaiba kasi sa mga kamag-anak ni Buboy, itong bata ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan at talino na malayo kung ikukumpara sa mga magulang nito. Ang antas ng kaalaman ni Buboy sa mga orasyon ay maihahalin tulad sa kakayahan ng kanyang lolo Darius. Sa laki ng agwat ng kanilang edad at karanasan ay patuloy ang pag-unlad ng kakayahan ni Buboy. Nang bandang tanghali naman ay naroon na at napadaan si Hilda. May kasama itong isang babae na nagngangalang Matilda. Matanda lamang ito ng 2 taon kay Buboy.
Nagmula ito sa syudad at namasyal lamang sa kanilang lugar para magbakasyon. Walang kaalam-alam ang pamilya nito sa lagim na bumabalot sa baryong iyon. Uy, Ismael! Himala at nandito ka. Wala bang gawa sa katayan ni Mang Solomon? Pagtatanong ni Hilda. Wala naman. Baka mamayang madaling araw pa. Tila yata may kasama kang bago Una ni Ismael. Ay oo. Si Matilda nga pala pinsan ko. Galing sila ng syudad. Dito daw magbabakasyon. Ang sabi ko nga maling tiyempo ang pagpunta nila. Alam naman nilang may mga aswang dito. Tugon naman ni Hilda. Kamusta kayo? Ano ka ba pinsan? Ang sabi sa akin ni tatay hindi naman yung totoong mga aswang na yan. Ang mabuti pa ilibot mo na lamang ako dito sa baryo nyo. Nakakatuwang pagmasta naman ng mga kabahayan dito. Sambit pa ni Matilda. Nagmula ito sa marangyang pamilya sa syudad. Isang doktor ang ama nito at negosyante naman ang ina. Dahil dito ay walang puwang sa mga ito ang bagay katulad ng aswang at mga pangkukulam. Nako, patay tayo nito. Mukhang may dagdag problema tayo dito. Wika ni Ismael ng pabulong kay Buboy. Oo nga kuya. Isang malaking problema. Malakas ang kutob ko na siya ang magiging punteriya ni Gervasio. Tiyak ko na nasa malapit lamang ang mga ito at nagmamasid. Nasisigurado kong umabot na sa kanila ang samyo nitong babae. Sambit ni Buboy. Kaiba kasi kay Buboy na may kakayahang itago ang kanyang presensya, itong si Matilda ay walang kaalam-alam sa kilabot na kakaharapin niya. O sige na, mauna na kami at nangungulit na itong pinsan ko. Kita na lang tayo ulit. Pagpapaalam ni Hilda. Ito namang dalawa ay nabagabag sa kalagayan at maaaring kahantungan ni Matilda. Ngunit wala sila sa posisyon para makialam. Ang mabuti pa siguro ay magtungo na muna tayo sa bahay niyo, Buboy. Mukhang natakam ako dun sa ginawa mong tapa. Tikman natin? Pag-aaya ni Ismael. Sa tulong nitong binata ay nagagawang ibenta ni Buboy ang mga nahuhuli niya sa gubat dito kay Mang Solomon. Mabili ang mga ligaw na patong nahuhuli ni Buboy at kapag siniswerte naman ay baboy ramo. Dito kumikita ang bata at nagagamit niya naman ito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mabuti pa nga kuya. At saka may ibibigay din po ako sa iyong lana. Ginawa ko po yun para naman malaman natin kung may aswang na malapit. Naipaliwanag naman ni Buboy kung paanong gumagana yung lana. Sa isip pa ni Ismael ay tila ba sa halip na siya ang makatulong kay Buboy, tila ito ang nagsalba sa kanyang pamilya. Ngunit ayaw ni Ismael ang maging mapagsamantala kung kaya't hanggat maaari ay naghahanap ito ng mga maaaring gawin sa bahay ni Buboy o mga bagay na kailangan ni Buboy na tanging isa lamang ang maaaring makagawa. Sa ganitong paraan ay naibabalik niya ang pabor na ginagawa nitong bata sa pamilya niya. Gabi ng Huwebes, tahimik ang paligid at halos lahat ng residente ay nasa loob ng mga kabahayan nila dahil na din sa pag-iingat. Nang dumaan malapit sa bahay nila Ismael ang isang aswang. Narinig ito ni Ismael kung kaya't sinubukan niyang sumilip. Kita ng mga mata niya ang isang lumilipad na wakwak na nagpapalipat-lipat ng bahay at sumisilip sa mga bubungan nito. Nang makita naman ito si Hilda na sinusundan ang kanyang pinsan at sinasaway. Matilda, ano ka ba? Halika na, umuwi na tayo. Mamaya tayo pa ang matsyempohan ng aswang na gumagala dito. Sambit ni Hilda sa pasaway nitong pinsan. Ano ka ba pinsan? Sabi nga ng tatay, kwentong bayan lamang yan. Wala talagang aswang. Gawa-gawa lang yan para takutin tayo mga bata. Tingnan mo naman kung may aswang sige nga, asan sila? Alam mo, dapat sumama ka sa akin sa syudad pinsan. Para naman maiba ang pananaw mo sa buhay. Mas marami kang matututunan doon kaysa dito sa baryo nyo. Nang walang kung ano-ano ay biglang lumapag sa harapan nilang dalawa ang isang wakwak. Napatungangan na lamang si Matilda at napasalampak sa lupa. Ito na nga bang sinasabi ko? Tumayo ka na dyan, Matilda. Halika na. Tarantang pag-aaya ni Hilda, subalit nanlalambot ang tuhod ni Matilda. Hindi nito magawang makatayo. Kapag siniswerte ka nga naman,
At may sariwang karne dito. Babae, kung ako sa'yo ay iwan mo na tong sariwang karne kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Marahang lumapit itong aswang kay Matilda. Hindi naman magawang umalis ni Hilda. Ayaw niyang iwan ang kanyang pinsan at manipagsigaw na lamang ng tulong ang ginagawa niya. Bagamat may ilang nakakarinig dito at ang ilan nga ay sinubukan pang sumilip, subalit walang naglakas ng loob na lumabas para tulungan ang magpinsan. Ayaw nilang sila ang pag-initan ng mga aswang. Nang maya-maya pa, ay biglang lumabas na si Ismael mula sa bahay nila. Ni hindi ito napansin ng aswang. Ang buong pag-aakala ni Ismael ay dahil sa nakatuon lamang ang pansin nito sa babaeng kakainin niya. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na ang mutyang bigay sa kanya ni Buboy ang nagtatago sa kanyang presensya. Buong lakas niya itong tinaga sa ulo at ito nga ang dahilan upang mabiyak sa gitna ang ulo nitong aswang. Sa mga naganap naman ay biglang nawala ng malay si Matilda. Paano mong nagawa yun, Ismael? Ni isa sa mga kabaryo natin, walang magawa sa mga aswang na yan. Papaano parang hindi ka man lang nito naramdaman papalapit? At saka, kailan ka pa naging ganyang kalakas? Pagtatanong ni Hilda, hindi naman ito sinagot pa ni Ismael. Ang mabuti pa siguro ay ipasok muna natin sa bahay itong si Matilda. Baka mamaya ay dumating pa ang mga kasama nitong aswang. Magkatuwang na binuhat nitong magkaibigan nitong babae at inihiga sa upuan sa sala nila Ismael. Tiyak na kung tauhan yun ni Gervasio ay hindi niya ito palalampasin. Nakapatay ako ng kasamahan niya. Ito ang bagay na inaalala ni Ismael. Natitiyak nito na hindi maglalaon ay hahanapin siya ng mga aswang. Hahanapin nila ang pumaslang sa kasamahan nila. Nanatili namang nakahandusay sa labas itong aswang. Bagamat may distansya sa bahay nila Ismaelito ay tanaw niya ito. Napasarado na lamang ito ng pinto nang biglang makitang may aswang na dumating at tinangay ang bangkay ng aswang. Kinaumagahan ay usapan ang nakitang aswang. Subalit hindi nila malaman kung papaanong nakaligtas si Matilda. Tila kasi walang residente ang nakakita sa naganap na pagpaslang ni Ismael. Kuya Ismael, balita ko mula kay Nanay Cedes napatay mo yung aswang kagabi. Mabuti naman po at maganda ang bisa sa'yo ng mutyang tangan mo. Pero alam mo, kailangan mong mag-ingat. Natitiyak akong gaganti ang mga ito. Umaga pa nga lamang ay nakakita na sila ng mga dayuhan sa lugar. Tila nagmamasid ang mga ito at natitiyak nila Ismael at Buboy na kasamahan ito ng napaslang na aswang. Tila nagtatanong-tanong ito kung may nakakita ba sa nangyaring kaganapan noong nagdaang gabi. Pero walang makapagsabi kung ano nga ba ang naging dahilan ng kamatayan ng aswang. Si Matilda naman na kamuntikan ng mabiktima ay tulala pa rin. Agad itong inuuwi sa syudad ng kanyang mga kamag-anak. Mabuti pa siguro magpalamig na muna ako. Ayokong masangkot pa sa mga kaganapan tungkol sa aswang. Baka ako pang tugisin ni Gervasio. Wika ni Ismael. Oo kuya, mabuti pa nga. Hindi natin masasabi kung ano ang balak ni Gervasio. Oras naman niya na ikaw ang pumatay sa kasamahan niya. Isa pa, hindi naman nila magagawang lapitan itong bahay niyo kaya ligtas ka sa loob. Nang maya-maya, Hoy, Ismael, wala ka na naman sa bukid. Ano bang ginagawa mo at tatamad-tamad ka na naman? Gumalaw ka na dyan at magtungo ka na nga doon. Hay, napakatamad mo. Naroon na naman si Mang Serapio na walang ginawa kundi laitin at alipustahin itong si Ismael. Kagaya ng dati ay walang nagawa itong binata, subalit kinagabihan. Habang payapa ang lahat, ay biglang umalingaw-ngaw sa gabi ang mga putok ng baril. Isa lamang ang alam ng mga residente na nagmamay-ari ng baril doon. Walang iba kundi si Mang Serapio, ang mayamang matapobre. Kasalukuyang sinasalakay ito ng aswang dahil nga sa buntis ang anak nitong babae. Walang kaalam-alam ang matapobreng matanda na sa kabila ng pagmamayabang nito at pagbibigay ng lahat ng luho ng anak niya, ay nagawa itong mabuntis ng kabarkada. Nang gabi ding iyon ay mismo si Gervasio ang naroon. Patay ang babaeng anak ni Mang Serapio at ang asawa nito. Naiwang tulala si Mang Serapio
Walang nagawa ang kanyang yaman at baril laban sa mapaminsalang aswang. Sa isipan ng mga residente ay labis ang karmang bumalik sa kanyang pamilya sa lahat ng mga kasamaan at pangmamalabis na ginawa niya. Ngayon ay wala nang saysay ang yaman niya dahil sa wala na ang kanyang pamilya. Tila naman hindi ito nakayanan ng matanda, kung kaya't inatake ito sa puso ilang araw lamang ang lumipas. Binawian ng buhay si Mang Serapio. Maliman ang ikatuwa ang sinapit ng pamilya nito, subalit nakahinga ng maluwag si Ismael. Hindi na niya kailangan pang magbantay sa bukid at magpakakuba para sa kakarampot na sentimo lamang. Matapos iyon ay nagawa niya ng mamasukan kay Mang Solomon para sa mas maayos na hanap buhay. Dumating naman ang pagbilog ng buwan. Dito ay mas malakas na ang mga aswang, pati ang kanilang pandama. Mabuti naman at naging maayos na ang buhay niyo. Sino mag-aakalang aswang ang tatapos sa paghihirap na dinaranas mo? Alam kong maling isipin, pero nararapat lamang siguro ang nangyari kay Mang Serapio dahil sa mga kasamaang ginagawa niya dito. Wika ni Hilda isang hapon habang naglalakad-lakad sila ni Ismael sa kanilang baryo. Oo nga hindi ko din nakalain na magiging ganun ang sasapitin ng pamilya niya. Hindi man lang niya nagamit ang yaman niya para ipagtanggol sila. Tugon naman ni Ismael. Nang makita nitong mula sa malayo ay may nakatanaw sa bahay nila. Agad na kinabahan si Ismael. May pakiramdam ito na isang aswang ang nakamasid sa bahay. Ngunit tila naramdaman sila nito kung kaya't agad itong naglakad ng papalayo. Sumapit ang kinagabihan at dito nga nangyari ang kinakatakutan ni Ismael. Nasa labas ng bahay ang ilang kalalakihan at nakatayo itong paharap sa kanila. Sino ka mang nasa loob ng bahay na yan? Alam kong ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Kung hindi ka lalabas dyan iisa-isahin ko ang paslangin ng mga residente dito sa inyo. Huwag kang duwag. Paghahamon ni Gervasio kay Ismael. Wala pa din itong alam tungkol kay Buboy, subalit tila may nakapagbunyag ng nagawang pagpaslang ni Ismael sa kapatid nito. Huwag ka nang magkaila bata. Mismo ang kabaryo mo na ang nagsabi sa akin. Nakita nila ang ginawa mong pagpaslang sa aking kapatid. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa ginawa mong kasalanan sa akin? Nakakatuwa kayong mga tao. Kaunting pananakot lamang pipiyok na. Bibigyan kita ng 5 minuto para lumabas dyan at harapin ako. Pagkatapos noon ay iisa-isahin ko ang pamilya dito. Hindi makapag-isip si Ismael. Hindi niya maatim na mamamatay ang mga kabaryo niya dahil sa kaduwagan niya. Subalit ayaw niya ring mamatay. Natitiyak niya na oras na lumabas siya ay dudumugin siya ng mga aswang. Sa bilang ni Ismael ay nasa 5 aswang ang naroon. Anak, huwag kang lalabas. Siguradong patibong lang yan at papatayin ka nila. Hayaan mo nang gumawa ng paraan ng kapitan ng baryong ito. Hindi mo responsibilidad ang buhay nila. Wika ng kanyang nanay. Pero inay, hindi po makakaya ng konsensya ko ang tiising mamamatay ang mga tao dito dahil lamang sa kaduwagan ko. Bahala na po. Susubukan ko na lamang po ang lahat. Takot man ay nangibabaw ang pag-aalala niya sa mga taong nasa baryo nila. Dahil nga dito ay marahang lumabas si Ismael sa kanilang bahay. Aba, marunong ka din naman palang sumunod. Subukan natin ang tapang mo. Kalabanin mo ko. Oras na manalo ka ay patatawarin kita sa kasalanan mo. Pero kapag napaslang kita ay walang samaan ng loob. Masyado kang pakialamero. Ang lakas ng loob mong patayin ang nag-iisa kong kapatid. Galit na wika ni Gervasio. Alam ni Buboy na may nakaabang na pandaraya itong si Gervasio. Nakita niya na kung gaanong kadumi itong makipaglaban noong mapatay nito si Mang Darius. Titiyakin kong ikaw ang babagsak sa lupa, Gervasio. Masyadong marami ka ng pinahirapang tao. Lumaban ka ng patas. Tiyak na papatayin kita. Matapang ka lang kapag marami kayo. Pangbubuyo nito sa aswang. Huwag kang mag-alala at hindi makikialam ang mga kasamahan ko sa laban natin. Wika nitong aswang.
subalit iba ang pakiramdam ni Ismael. Tanga nito ang itak na ginamit niya sa kapatid nitong si Gervasio at marahan siyang lumabas sa kanilang tarangkahan. Sinigurado niyang nakasarado ito nang makalabas siya upang hindi na makapasok ang mga aswang sakaling may mangyari sa kanya. Hindi pa man nakahanda ang binata ay agad nang sumugod si Gervasio. Nais nitong tapusin agad ang laban at huwag nang bigyan pa ng pagkakataong makaporma si Ismael. Ngunit taglay niya ang mutyang kaloob sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa tulong nito ay maayos niyang nakikita ang mga pag-atake ng aswang. Magaling ka kumpara sa mga ordinaryong tao, bata. Pero hindi yan sapat para matalo ako. Muling umatake si Gervasio. Kasabay nito ay ang pag-usal ng mga orasyon na pambabarang upang pahinain ang depensa ng binata at tuluyan itong kitlin. Ngunit lahat ng ito ay hindi magawang tumalab sa binata. Taglay ni Ismael ang mutya ng luha ng buhaya. Isang uri ng hiyas na kayang magsilbing kalasag sa mga may tangan nito. Laban sa mga pisikal na pag-atake at sa mga mahikang itim. Kahit anong subok ni Gervasio na patamaan ng sumpa ang binata ay walang epekto o walang reaksyon nito. Hindi ito maaari. Isa kang mandaraya. Hindi nakita ni Gervasio ang parating na tanim ng itak ni Ismael at nagawa nitong maputol ang kanyang kanang braso. Para yan sa mga pinatay mong inosenteng tao. Oras na para singilin ka. Subalit ang akalang tagumpay na ni Ismael ay malayo pa pala sa katotohanan. Tuso si Gervasio at wala itong balak na lumaban ng patas. Mga kasama, batayin niyo na ang tampalasang mortal na yan. Kung sino mang makakapatay sa kanya ay may gantimpala mula sa akin. Wika nito sa apat na kasamahan. Natuwa naman ang mga ito dahil sa wakas ay magagawa na nilang labanan si Ismael. Kanina pa itong natatakam sa karne ng binata. Sinasabi ko na nga ba at hindi ka patas lumaban? Isa kang duwag, Gervasio. Nakakahiya ka bilang aswang. Bakit di mo na lang sinama dito pati nanay at tatay mo para naman maipagtanggol ka? Pamimiko ni Ismael. Mas lalong nagalit itong si Gervasio sa mga narinig. Ito ang unang beses na may nang insulto sa kanya ng labis at nagmukha pa siyang lampas sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nakaamba na sana sa pag-atake ang apat na aswang na makaramdam sila ng mabigat na presensya sa lugar. Hindi maaari. Anong nangyayari sa akin? Hindi ako makagalaw. Wika ng isang aswang. Nang makita naman ito ni Ismael ay agad niya nang sinalakay ang aswang at walang hirap na pinugutan ng ulo. Gulat ang mga kasamahan nito. Nag-umpisang matakot ang mga aswang at tila nagdalawang isip pang lapitan si Ismael. Ano ba kayo? Mga duwag, sugurin niyo yan. Huwag kayong papasinda. 3 kayo at nag-iisa lang yan. Subalit kahit anong sigaw ni Gervasio ay walang magawa itong mga aswang. Tila nakapako na sila sa kinatatayuan pa nila. Hindi nakapagtimpi itong si Gervasio at mag-isa ay sumungod na rin. Subalit nang makalapit siya sa mga kasamahan niya ay ganoon din ang nangyari. Anong ibig sabihin nito? Anong ginawa mo sa amin? Pagtatanong ni Gervasio. Ngunit maging si Ismael ay walang alam sa mga nagaganap. Nang marinig nito ang tinig ni Buboy. Mga wala pala kayong kwentang aswang. Napapaisip tuloy ako kung paano niyong napaslang ang mga magulang ko at si Lola Darius. Masyado niyo yatang minaliit ang kakayahan ni Kuya Ismael kung kaya't hindi niyo pinaghandaan ang pagsugod dito. Pasensyahan po tayo at hindi ako kasing bait nila. Nasa loob po kayo ng aking patibong na ritual. Walang sinamang aswang ang maaaring makagalaw oras na gawin ko itong aktibo. Ihuhuli kita, Gervasio. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagpapahirap sa mga magulang ko. Naglakad ng marahan si Buboy at gamit ang kanyang tangang punyal ay isa-isa niyang pinaslang ang mga kasamahang aswang ni Gervasio. Hanggang sa ito na lamang ang natira. Pakakawalan kita sa ritual na to. Bibigyan kita ng pagkakataon kung tatakas ka ba o haharapin mo ako ng buong tapang. Mamili ka. Sambit ni Buboy. Nakakita naman ng oportunidad si Gervasio. Balak nito na mabilis na tumakas
oras na makawala siya sa bisa ng sumpa sa kanyang katawan. Isa kang hangal bata. Pinatay mo na sana ako. Walang makakatalo sa akin sa bilis kong lumipad. Babalikan ko kayo at titiyakin ko na magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin dito. Hindi na naituloy pa ni Gervasio ang sasabihin. Paglabas pa lamang ng pakpak nito ay naroon na sa likod niya si Ismael. Kagaya ng kapatid niya, ay hati sa dalawa ang ulo nitong aswang na bumagsak sa lupa. Isa kang duwag na aswang. Ang pagiging arogante mo at ang mapagmataas mo ang nagbigay sa iyo ng kamatayan. Kung pinaghandaan mo lamang ang pagsugod mo dito, kagaya ng pag-atake niyo sa mga magulang ko at sa lolo ko, di sinsanay kayong nanalo. Wika ni Buboy na noon naman ay kakikitaan ng labis na pagkagalit. Maraming salamat, Buboy. Akala ko katapusan ko na kanina. Hindi ko naman nahalata na nariyan ka na pala. Sambit ni Ismael. Hanga ako sa iyo, kuya. Akma sa pagkatao mo yung naibigay ko sa iyong mutya. Nagamit mo ang buong potensyal nito. Sa wakas tapos na po ang problema natin dito sa aswang. Masasamahan mo na akong mga aso. Wika ni Buboy. Ang mabuti pa sunugin na natin itong mga to bago pa dumami ang mga taong tsismosong nagtutungo dito. Isa-isa nilang dinala sa may bakanting lote ang mga katawan ng aswang at initsa ito sa hukay. Kung saan naman ay kasama ng mga basura ng mga taga-baryo ay sinunog nila ito. Unti-unting naging maayos ang kabuhayan nila Ismael. Sa wakas, ay napalitan na din ni Mang Solomon ang dating kapitan na walang ginawa kundi ang makinabang sa mga suhol ng may kayang pamilya, kagaya na lamang ni Mang Serapio. Dati kasi ay hindi nito pinagtutuunan ng pansin ang pangangailangan ng nakararami. Sa ilalim ng pamumuno ni Mang Solomon ay naiayos ang kanilang baryo maging ang seguridad nito. Si Buboy naman ay nag-umpisang makilala bilang ang pinakabatang albularyo ng kanyang panahon.